This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa Papa Dudut Stories. Ako po si Jel, 28 years old at nakatira dito sa Bulacan. Sumulat po ako sa inyo hindi lang para magbahagi ng kwento ng pag-ibig kundi sa isang kwento na nakakapangilabot, pananampalataya at ang madilim na mundong hindi natin nakikita ngunit totoong nambibiktima. Sana Papa Dudut basahin mo ito ng buong puso dahil hanggang ngayon, kapag naalala ko ang mga nangyari, kinikilabutan pa rin po ako. Ang akala kong simpleng problema sa pera ay nauwi sa isang bangungot na muntik nang sumira sa pamilya ko. Nagsimula ang lahat nang mamatay ang lola ko sa tuhod si Lola Encar. Sa aming magpipinsan, ako ang napili niyang pamanahan ng lumang bahay niya sa isang liblib na baryo sa Bulacan. Noong una ay parang hulog ng langit ang balitang yon. Kami ng asawa kong si Josh ay hirap na hirap sa pananalapi. Si Josh ay isang encoder sa isang maliit na kumpanya at ako naman ay stay-at-home mom sa 7 naming taong gulang na anak na si Riley. Ang kinikita ni Josh ay halos mapunta lamang sa lahat sa upa sa maliit naming apartment sa Maynila at sa mga bayarin. Jel, sigurado ka ba rito? Tanong ni Josh habang nakatitig sa talangkahan ng bahay ni Lola Encar. Gabi na kaming nakarating dahil nasiraan pa kami ng sasakyan sa daanan. Ang bahay ay gawa sa lumang kahoy at semento, tipikal na disenyong pre-war. Napapaligiran po ito ng malalaking puno ng akasya na tila ba sumasakal sa buong istruktura. Walang ibang bahay sa paligid. Ang pinaka malapit na kapitbahay ay may kalahating kilometro ang layo. Josh, wala tayong pagpipilian, sagot ko habang karga ang natutulog na si Riley. Hindi na natin kayang magbayad ng renta sa Maynila, at least dito sa atin to. Walang naniningil buwan-buwan. Kakayanin natin ito. Binuhat ni Josh ang mga lumang maleta namin at itinulak ang pintuan. Isang nakangingilong langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel, amag at isang kakaibang amoy na tila nabubulok na karne na pilit itinatago sa pabango. Ang baho naman dito, Mami, bulong ni Riley na biglang nagising. Kinukuskus niya ang kanyang mga mata habang nakakapit ng mahigpit sa pantalon ni Josh. Lilinisin natin to bukas. Sa ngayon ay doon muna tayo sa kwarto sa itaas. Pampalubag loob ko. Inayos namin ang isang lumang kutsyon sa master's bedroom. Pagod na pagod kami, kaya mabilis kaming nakatulog. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw ay bigla akong nagising. Sobrang lamig, ang lamig na yon ay hindi normal, para bang nanggagaling sa loob ng mga buto ko. Narinig ko ang mahinang kaluskos sa ilalim ng kama, kalmot at parang may mahahabang kuko na dahan-dahang kumakalmot sa sahig na kahoy. Kinabahan ako. Josh, bulong ko habang tinatapik ang balikat ng asawa ko. Josh, gising. Bakit? Inaantok na tanong pa ni Josh. May aso ba sa loob? May naririnig akong kumakalmot ang sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Bago pa makasagot si Josh, ang kaluskos ay lumipat sa dingding. Dahan-dahan itong umakyat papunta sa kisame. Doon ko napansin na si Riley na natutulog sa pagitan namin ay nakadilat pala. Nakatitig siya ng diretso sa kisame.
"Riley?" Tawag ko. Hindi lumingon ang anak ko. Tinaas niya ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang madilim na sulok ng kisame. "Mami, sino yung taong nakaitim na walang muka? Bakit hawak niya yung mahabang karit?" Tumingin ako sa tinuturo niya, Papa Dudut. Halos tumigil ang tibok ng puso ko sa gitna ng kadiliman ay may isang anino na mas madilim pa sa gabi. Hugis tao ito na nakasuot ng mahabang kapa na may talukbong, mukhang Grim Reaper. Wala itong muka, 2 pulang tuldok lang ang kumikislap kung saan dapat nandun ang mga mata. At ang mas nakakatakot ay dahan-dahan itong bumaba papunta sa amin, lumulutang pa sa hangin. Sumigaw ako sa takot. Agad na binuksan ni Josh ang flashlight ng cellphone niya. Pagkatama ng liwanag sa sulok ay biglang naglaho ang nilalang. Ang tanging naiwan ay ang malansang amoy na mas naging matapang pa. At ang nakakapanghilakbot na lamig sa silid. Hindi kami nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan ay sinubukan kong kumbinsihin si Josh na umalis, pero saan kami pupunta? Wala na kaming pera. Sinabi ni Josh na baka guni-guni lang namin yon dahil sa pagod at gutom, pero hindi nagtagal ang pagdadahilan niya. Nagsimula nang masira ang mga gamit namin ng walang dahilan. Ang mga plato sa kusina ay biglang lumilipad at nababasag sa pader kapag nakatalikod ako. Ang mga mabibigat na silya ay lulutang ng ilang pulgada bago biglang babagsak ng malakas. Isang hapon habang nagluluto ako ay narinig kong sumisigaw si Josh mula sa sala. Patakbo akong pumunta roon at nakita ko ang cabinet namin na gawa sa Nara na nangangailangan ng 4 na lalaki para mabuhat. Si Josh ay nakasandal sa pader. Putlang putla. Hawak ang braso niyang may mahabang kalmot na nagdurugo pa. Sinipa, may sumipa sa cabinet, Jel. Nauutal na sabi pa ni Josh. Wala akong nakita pero naramdaman ko ang hangin at eto, itinas niya ang braso niya. Kinalmot ako. Aalis na tayo dito, Josh. Bahala na kung saan tayo matulog. Wag lang dito. Umiiyak ko pang sigaw. Tumakbo ako sa kwarto ni Riley para kunin ang mga damit niya. Pero pagpasok ko ay napatigil ako. Si Riley ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang kama. Ang kanyang katawan ay tuwid na tuwid pero ang kanyang ulo ay nakatungo. "Riley, anak, halika na. Aalis tayo," sabi ko habang dahang-dahang lumalapit. Dahan-dahang itinaas ni Riley ang kanyang ulo, Papa Dudut. Napaurong ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pintuan. Ang aking 7 taong gulang na anak, ang mga mata niya ay naging purong itim. Walang puti. Ang balat niya ay naging maputla na halos kulay abo at ang ugat sa kanyang leeg ay kulay itim na lumalabas. Ngumiti siya, isang ngiti na abot hanggang tenga. Pero hindi ito ang ngiti ng isang bata, iyon ay ngiti ng isang halimaw. "Hindi kayo aalis," sabi ni Riley, pero ang boses na lumalabas sa bibig niya ay hindi sa kanya. Yon ay isang malalim, gumagaralgal at galing sa ilalim ng lupa na boses. Parang 3 o 4 na tao ang sabay-sabay na nagsasalita sa loob ng maliit niyang katawan. "Akin ang batang ito. Akin na ang batang ito." Biglang lumutang si Riley ng 2 talampakan mula sa kama. Nagsimula siyang humalakhak ng napakalakas. Isang nakakapangilabot na tawa na yumanig sa buong bahay. Ang mga bintana ay nagsimulang mag-vibrate at ang mga glass panel ay sunod-sunod na nabasag. "Josh, si Riley, tulong!" Hysterical kong sigaw. Pumasok si Josh at halos himatayin sa nakita. Sinubukan niyang lapitan si Riley para ibaba ito. Pero sa isang kaway lamang ng kamay ng bata ay tumalsik si Josh. Sa kabilang panig ng kwarto, tumama ang ulo sa dingding at nawalan ng malay. Dahil sa kawalan ng pag-asa ay tumakbo ako sa labas ng bahay at nagsusumamo sa kapitbahay namin na isang pastor, si Pastor Emmanuel.
Isinama ko siya sa bahay. Bitbit ang kanyang Biblia at langis ay pumasok kami sa kwarto kung saan nakatali na si Riley sa kama gamit ang mga makakapal na kumot na ginawa ko habang walang malay si Josh. Nang makita kami ni Riley, unang demonyo sa loob niya, ay nagsimula siyang magmura sa iba't ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan. May tunog Latin, may tunog Ancient Greek. Nagwawala siya. Ang mga buto niya ay lumalagatok na parang nababali na. Sa pangalan ni Jesus, lumabas ka, sigaw ni Pastor Emmanuel habang ipinapatong ang kamay sa noo ni Riley at nagdarasal ng malakas. Ngunit sa halip na humina, ang demonyo ay lalong lumakas pa. Tumingin si Riley kay Pastor Emmanuel at bumulong. Alam ko ang mga kasalanan mo, Emmanuel. Alam ko ang ginawa mo noon. At binanggit ng demonyo ang isang lihim na personal na kasalanan ng pastor na walang ibang nakakaalam. Napatigil si Pastor Emmanuel. Nabitawan niya ang kanyang Biblia. Ang kanyang muka ay napuno ng takot at hiya. Biglang dinuraan siya ni Riley ng maitim at mabahong likido sa mukha niya. Ang pastor, sa takot at labis na trauma, ay napatras. Kinuha ang kanyang mga gamit at tumakbo palabas ng bahay. Iniwan na kami. Naiyak ako sa gilid ng kama. Ang asawa ko ay may sugat sa ulo. Ang anak ko ay sinasapian ng isang napakalakas na demonyo at walang gustong tumulong sa amin. Parang katapusan na ng mundo para sa akin. Habang nakaupo ako sa hagdanan ng bahay, umiiyak at nagdarasal na kunin na lamang ako ng Diyos. Wag lang ang anak ko. Isang tunog ng kotse ang narinig ko sa labas. May humintong lumang SUV. Buwaba ang isang lalaking matangkad. Nakasuot ng itim na trench coat kahit mainit ang panahon. At may dalang isang malaking backpack na gawa sa katad o leather. Nung una ay natakot pa ako, pero nang humakbang siya sa liwanag ng ilaw sa veranda, nanlaki ang mga mata ko. Hormel? Bulong ko. Si Hormel ang pinsan ko na matagal nang nawala. Bigla siyang umalis papunta ng Italy 10 taon nang nakakaraan nang walang paalam. Kahit ang sarili niyang mga magulang ay hindi alam kung nasaan siya o kung buhay pa nga ba siya. Marami kaming haka-haka noon na baka nalulong sa masamang bisyo o nakapatay, pero heto siya ngayon nakatayo sa harapan ko. Jel, seryoso ang boses niya. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas. Alam ko ang nangyayari dito. Hormel, paano? Bakit ka nandito? Nauutal kong tanong habang pinupunasan ang aking mga luha. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Nasaan si Riley? Tanong niya habang dire-diretsyong pumasok sa loob ng bahay nang hindi man lang nag-aatubili. Na tila ba alam niya ang pasikot-sikot. Sumunod ako sa kanya sa itaas. Pagpasok namin sa kwarto, si Riley ay nakatali pa rin, pero ang buong silid ay napuno na ng mga itim na anino. Ang mga Grim Reaper-like entities ay nakatayo sa bawat sulok ng kwarto. Nakatitig sa amin at mas lalong bumaba ang temperatura. Nang makita ng demonyo ang katawan ni Riley, si Hormel bigla itong tumawa ng napakalakas. Ang taksil! Ang Guerreri de Cristo. Akala mo ba may kapangyarihan ka rito? Malit ka lang na tao, Hormel. Hindi natakot si Hormel. Tumingin siya sa paligid sa mga itim na nilalang at pagkatapos ay kay Riley. Isang legion mula sa kailaliman. Masyadong mapangahas ang iyong presensya sa bahay na ito. Hormel, mag-ingat ka. Hindi siya napaalis ng pastor. Babala ko pa. Umarap sa akin si Hormel ng sandali, Papa Dudut. Jel, hindi ako pastor at hindi normal
na exorcism ang gagawin ko. Binuksan ni Hormel ang kanyang backpack. Nilabas niya ang kanyang cellphone, inaasahan kong maglalabas siya ng krus at Biblia. Pero isang cellphone ang hinawakan niya. May pinindot siya rito at ipinatong sa ibabaw ng side table. Biglang may tumunog na musika. Napatitig ako. Ang kanta ay hindi isang kantang simbahan o relihiyosong awitin. Isa itong pop ballad na tunog noong 1970s. Ang lengguwahe ay hindi Ingles o Tagalog, kundi isang banyagang wika na may napakagandang melodiya. Ngunit may kakaibang bigat sa bawat nota. Nang magsimula ang kanta, ang demonyo sa loob ni Riley ay biglang sumigaw ng isang matinis at nakabibinging boses. Hindi, patayin mo yan! Patayin mo yan! Nagsimulang magwala si Riley. Ang kamay ay umuuga ng napakalakas na tila ba may lindol. Ang mga itim na nilalang sa sulok ay nagsimulang manginig at unti-unting umuusok na para bang napapasok. Sumayaw si Hormel sa kanta at nagdasal siya. Pero ang dasal niya ay hindi ordinaryo. Ang bawat salita niya ay may otoridad direkta sa demonyo, habang ang musika ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. Siyam! Siyam! Ang naririnig kong linya sa kanta, habang ang boses ng babaeng kumakanta ay tila lumilika ng isang hindi nakikitang puwersa na pumipiga sa demonyo. Papadudot, lalong nagwala ang demonyo. Sinubukan itong putulin ang mga tali sa kamay ni Riley. Pero bago pa ito makawala nang malapit nang matapos ang kanta, mabilis na kinuha ni Hormel ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. May laman itong pinagsamang holy water at holy oil. Iwinisik niya ito ng malakas sa mukha at dibdib ni Riley. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos, lumayas ka! Sigaw ni Hormel. Isang huling nakabibinging sigaw ang lumabas sa bibig ni Riley. Isang itim na usok ang puwersang humiwalay sa kanya sa katawan at biglang naglaho sa kisame. Kasabay nito, ang mga itim na nilalang sa sulok ay parang mga abo na naililipad na ng hangin. Biglang naging tahimik ang buong bahay, Papadudot. Ang musika ay natapos. Si Riley ay bumagsak sa kama, basang-basa ng pawis at walang malay. Agad na kinuha ni Hormel sa kanyang bag ang isang kwintas. Binubuo ito ng iba't ibang uri ng makikinang at madidilim na bato. Isunod niya ito sa leeg ni Riley. Ilang sandali pa ay huminga ng malalim si Riley. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal. Tsokolate at puno ng kawalang malay. Mami, mahinang tawag niya. Tumakbo ako at niyakap ko siya ng napakahigpit. Umiiyak sa labas na nagpapasalamat. Si Josh naman ay nagkamalay na rin at agad na lumapit sa amin. Nagtataka ngunit umiiyak din sa relief. Matapos naming mailipat si Riley sa sala, binigyan ko si Hormel ng isang baso ng tubig. Marami akong tanong, paano niya nagawa yon? Bakit siya nawala ng 10 taon? Naupo si Hormel sa harapan namin ni Josh. Seryoso pa rin ang kanyang itsura. Alam kong maraming tanong, Papadudot. Panimula ni Hormel. Kaya ako nawala ng 10 taon ay dahil dinala ako ng sapilitan ng isang secret society sa Italy. Nakita nila ang potential ko. Bata pa lamang ako ay alam niyo namang may third eye ako at may kakayahang psychic. Pinag-aral nila ako ng demonology sa isang lihim na pasilidad sa Vatican at Venice. Demonologist ka? Tanong ni Josh. Hawak ang kanyang ulo na may benda. Ibig sabihin, sumasamba ka sa demonyo? Umiling si Hormel. Hindi, maraming uri ng demonologist.
Ang iba ay ginagawa ito para sa kapangyarihan. Ako ay naging demonologist para malaman ang kanilang kahinaan at talunin sila. Hindi ako sumasamba sa kanila. Nilalabanan ko sila gamit ang siyensya ng espiritual na mundo. Paano mo na lamang nandito kami sa ganitong sitwasyon? Tanong ko naman. Ang aking guardian angel, seryosong sagot pa ni Hormel. Nagpakita siya sa akin sa isang panaginip habang nasa Italy ako. Sinabi niya ang pamilya ng pinsan ko ay nasa panganib dahil sa isang malaking kadiliman. Kaya agad akong bumalik ng Pilipinas nang walang pasabi kahit na kanino. Inayos ni Hormel ang kanyang upo at itinuro ang cellphone niya. Nagtataka siguro kayo kung anong ritual ang ginawa ko kay Riley. Ang tawag doon ay angelic song ritual. Isang kanta? Paanong natalo ng kanta ang demonyo? Tanong ko. Jel, ang lahat sa mundong ito ay binubuo ng frequency at vibration. Paliwanag pa ni Hormel. Ang mga demonyo ay may napakababang frequency, puno ng galit, takot at pagkabulok. Ang kantang pinatugtog ko ay isang relihiyosong kanta sa simbahan. Yon ay isang Hebrew ballad song noong 1973 na pinamagatang Asham na inawit ng Israeli singer na si Ilanit. Nakinig kami ng mabuti ni Josh. Parang isang lecture sa university ang sinasabi niya. Pero may katotohanan dahil nakita namin ang epekto papadudot. Maraming kanta na kahit hindi sekular o pangreliyon ay may tinatawag na angelic frequency. Patuloy ni Hormel. Ang melodiya, ang boses at ang intensyon ng gumawa ay lumilika ng mataas na vibration na hindi kayang tiisin ng mga demonyo. Para sa kanila ang kantang gaya ng Asham ay parang kumukulong asido na ibinubuhos sa kanilang balat. Bukod sa kantang ito ay gumagamit din ako ng iba pang kanta na may parehong angelic frequency. Tulad ng Write Your Song ni Francesca Battistelli. One of Us ni Joan Osborne. I Need You ni Leanne Rimes. Love Shine a Light ng Katrina and the Waves. Ang version ng kantang Lullaby ni Aida Nicolaichuk at ang To Love You More ni Celine Dion. Talaga mga kantang yun? Hindi makapaniwalang tanong pa ni Josh. Oo, tangon ni Hormel. Ngunit kung ang mga angelic songs ay meron ding tinatawag na demonic songs, ang mga kantang ito ay may mga nakatagong frequency na nagpapababa ng enerhiya ng tao at nag-aanyaya ng mga masasamang elemento. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang aserihen ng Las Ketchup. Tumingin ang diretsyo sa akin si Hormel. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. At katunayan, Jel, karamihan sa mga kantang nirelease simula noong 2020 hanggang sa kasalukuyan ay sadyang ginawa ng mga demonic frequency para manipulahin ang emosyon at isipan ng mga tao upang mas madali silang pasukin ng mga madidilim na elemento. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Ang dami nating pinakikinggan araw-araw na hindi natin alam ay nagiging tulay na pala ng kadiliman. Ibig sabihin isang kanta na may angelic frequency ang kailangan para matalo ang mga demonyo? O sisa pa ni Josh. Kailangan pa rin ng team na panalangin at paniniwala sa Diyos. Parang combo yan. Kung gusto mong mapadali ang pagpapalayas sa demonyo, sagot ni Hormel sa asawa ko. Samantala, hindi pa rin tumigil sa pagkatanong si Josh. Parang ngayon ko lang kasi narinig yan. Parang imposible, aniya. Seryoso namang tumingin sa kanya ang pinsan ko. Sa totoo lang ay maraming mga paring exorcist ang hindi naniniwala at dinideny ang parang ito. Para sa karamihan sa kanila, dasal lang ay sapat na sa kanila para matalo nila ang demonyo. O totoo naman, matatalo talaga ang demonyo sa panalangin, pero it takes time. Dadaan ka pa sa napakaraming pagsubok. Malaki pa ang posibilidad na mapahamak pa yung taong sinasaniban o malinlang ka pa ng demonyo.
Pero kung gagamitan mo agad ng pinagsamang angelic frequency at dasal ang pagpapaalis sa demonyo, mapapadali ang lahat. Ligtas ang sinaniban at ligtas ka. Paliwanag pa ni Hormel. So lahat ng worship songs may angelic frequencies o sisa ko naman. Hindi lahat ng Christian worship songs ay may angelic frequencies. Pero hindi ibig sabihin na kapag walang angelic frequency ang isang kanta ay demonic na. Nagkataon lang na yung ilang Christian songs ay walang epekto sa dyablo. At yung mga kanta palang least expected ay meron palang angelic frequency. Paliwanag pa ng pinsan ko sa akin. Halimbawa, based sa experience ko, walang epekto sa dyablo ang Christian song ni Gary Valenciano na Warrior is a Child. Kahit na maganda pa ang lyrics at musiko nito. Pero nung sinubukan kong patugtugin yung Lights ni Ellie Goulding o yung Dancing Queen ng ABBA, nagwawala at nagunahang lumabas ang dyablo sa katawan ng babaeng sinasapian nila. Kung ganoon ay paano mo nalaman na ang isang kanta ay merong angelic frequency? Ang totoo niyan, pinag-aaralan pa namin kung paanong malalaman agad-agad kung ang isang kanta ay may angelic frequency o wala. Sa ngayon wala pang specifics. Kapag may mga awiting nirelease, tinetest namin isa-isa. Tapos ay sinusulat namin ang findings kung ano ang reaksyon ng dyablo doon sa kanta. Sagot pa ni Hormel. Samantala ay bigla nang lumapit ang anak kong si Riley sa akin at yumakap sa akin. Napansin ko naman ang necklace na suot-suot niya. Kapansin-pansin ang tingkad ng kulay purple na bato na sa tingin ko ay amethyst. Paano naman itong kwintas na isunuot mo kay Riley? Tanong ko habang nakatitig sa kwintas na suot ng anak ko na nakatulog muli sa braso ko. Yan ang isang proteksyon, necklace, sagot pa ni Hormel. Binubuo yan ng 6 na makapangyarihang protection stones. Black tourmaline, amethyst, black onyx, pyrite, hematite at labradorite. Ang mga dark forces ay takot sa mga natural na batong ito dahil sumisipsip at nagtataboy ito ng negatibong enerhiya. Parang kalasagyan. Pero tandaan ninyo na hindi magiging epektibo ang lahat ng ito. Ang mga kanta at ang mga bato kung walang dasal mula sa Panginoon. Ang pananampalataya pa rin ang pinakamataas na frequency. Huminga ng malalim si Hormel at tumingin sa paligid ng bahay. Ngunit huwag kayong mag-relax. Ang pagpapatalsik kay Riley ay simula pa lang. Ang mga itim na nilalang na nakita ninyo, ang mga mukhang Grim Reaper ay mga demonyong nakatira na sa istruktura ng bahay na ito bago pa kayo lumipat. At para mawala sila ng tuluyan ay kailangan kong magsagawa ng ritual sa loob ng 7 araw. Tumingin siya kay Josh. Josh, kailangan mong dalhin si Riley sa bahay ng mga biyanan mo. Ngayong gabi na. Hindi ligtas para sa bata ang susunod na 7 araw dahil magiging marahas ang tugon ng mga demonyo kapag sinimulan ko ang paglilinis. Paano si Jel? Tanong ni Josh. Bakas ang pag-aalala. Kailangang magpaiwan ni Jel. Seryosong sabi ni Hormel. Kailangan ko ng kadugo ni Lola Encar para sa ritual. Ang dugo mo, Jel, ang magsisilbing anchor para bawiin ang karapatan sa lupang ito. Mula sa mga demonyo. Tutulungan mo ako. Natakot ako, Papa Dudut, ayaw kong magpaiwan pero nang tingnan ko si Riley na muntik nang mamatay dahil sa sanib, nalaman kong kailangan ko itong gawin para sa kanyang kinabukasan. Pumayag ako. Umalis si Josh at si Riley ng gabing yon, dala ang proteksyon na suot nila, ang protection necklace. Kami na lang ni Hormel ang naiwan sa malaking, madilim at haunted na bahay ni Lola Encar. At doon nagsimula ang 7 araw ng Intalampakarno. Makinig ka ng mabuti, Jel. Sabi ni Hormel habang naglalagay ng asin sa bawat pintuan at bintana ng bahay. Ang ritual ay gagawin natin tuwing witching hours, eksaktong 3:00 ng madaling araw at 6:00 ng gabi. Sa mga oras na ito, ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay ay pinaninipis.
magpapatugtog ako ng mga angelic songs na nakaloop sa loob ng isang oras na maririnig sa buong bahay gamit ang mga speaker na dinala ko. Kasabay noon, kailangan natin magdasal ng walang tigil. Ito ang magpipigil sa tinatawag na re-entry ng mga masasamang elemento. Tumango ako. Hawak ang aking rosaryo. Dumating ang 6:00 ng gabi ng unang araw at biglang nagbago ang atmosfera sa loob ng bahay. Nagsimulang tumugtog ang kantang Love Shine a Light ng Katrina and the Waves sa mga speakers. At masigla ngunit may mataas na frequency na melodiya ay pumuno sa sala. Nagsimula kaming magdasal ni Hormel. Ngunit hindi pa nakakalipas ang 10 minuto ay narinig namin ang isang malakas na kalampag mula sa kusina. Parang may mga nagwawalang tao sa kusina. Sinubukan kong lumingon pero sinabihan ako ni Hormel na huwag kang hihinto sa pagdarasal, Jel. Ituon mo ang isipan mo sa liwanag. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bahay, ang tanging liwanag na lamang ay ang mula sa screen ng cellphone ni Hormel at ang 4 na kandilang nakasindi sa gitna namin. Mula sa dilim ng pasilyo papunta sa kusina ay narinig ko ang tunog ng mabibigat na yabag. Ang yabag ay hindi tunog ng paa ng tao. Tunog ito ng mga kuko ng hayop, parang kambing o kalabaw na naglalakad ng tuwid. Isang itim na figura mas matangkad pa sa pintuan ng lumabas. Yon ang isa sa mga Grim Reaper-like entities. Pero ang pagkakataong ito, nakikita ko na ang mukha niya sa ilalim ng talukbong dahil sa liwanag ng kandila. Ang kanyang mukha ay parang bungo ng tao na nababalutan ng sunog at natutunaw na balat. Ang kanyang bibig ay nakabukas ng napakalawak, walang ngipin, kundi purong kadiliman lang. At dahil nga sa first time kong maka-encounter ng ganito ay naihi ako noon sa takot at nagsisigaw. Pero hinawakan ni Hormel ang kanang braso ko at sinenyasan na maging alerto. Samantala tinaas ng nilalang ang kanyang mahabang kamay na may matutulis na kuko at itinuro ako. Isang hangin na may amoy ng nabubulok na bangkay ang umihip ng malakas na muntik nang magpatay sa mga kandila. Jel, mamamatay ka. Sumama ka sa akin, bulong ng nilalang. Ang boses ay boses ng sarili kong ama na matagal nang patay. Napaluha ako sa takot. Gusto kong tumakbo pero hinawakan ni Hormel ang kamay ko habang patuloy siyang nagdarasal sa wikang Latin. Lalo niyang nilakasan ang volume ng speaker habang tumutugtog ang To Love You More ni Celine Dion. Nang tumamang mataas na nota ng kanta, ang nilalang ay nagpalabas ng isang nakakatakot na ungol na parang isang baboy ramon na kinakatay. Bigla itong sumabog sa hangin at naging itim na alikabok. Nakaligtas kami sa unang gabi pero alam kong mas matindi ang mga susunod. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang serye ng psychological at physical na pagpapahirap. Ang mga demonyo ay naging mas marahas pa dahil alam nilang nauubos na ang kanilang oras sa bahay. Sa ikalawang araw, 3:00 ng madaling araw, habang tumutugtog ang One of Us ni Joan Osborne, ang buong kisame ng bahay ay nagsisimulang mag-leak. Pero hindi tubig ang bumababa, kundi damak. Pulang-pulang dugo ang dahan-dahang pumapatak sa kisame. Nababasa ang aming mga luha at damit. Kasabay noon, ang mga dingding ay nagsimulang magkaroon ng mga gasgas na parang may daan-daang invisible na pusa ang kumakalmot dito ng sabay-sabay. Ang ingay ng kalmot ay nakababaliw. Sa ikatlong araw, 6:00 ng gabi, ginamit ng mga demonyo ang panlilinlang. Habang kami ay nagdarasal sa gitna ng kantang Write Your Song, narinig ko ang boses ng anak kong si Riley mula sa labas ng pintuan ng sala. "Mami, buksan mo ang pinto, ang lamig po dito sa labas, Mami. Kinakain ako ng mga monsters," umiiyak na sabi pa ni Riley. Halos tumayo ako para buksan ang pintuan. "Riley!" sigaw ko. Ngunit hinila ako pabalik ni Hormel. "Wag, Jel. Si Josh at Riley ay nasa ligtas na lugar sa Maynila. Hindi yan ang anak mo. Ilusyon niya ng demonyo."
Tumingin ako sa bintana na gawa sa glass at doon nakita ko si Riley. Nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, umiiyak. Pero nang titigan kong mabuti ang kanyang mga paa, ang kanyang mga binti ay nakabaliktad. Ang kanyang mga tuhod ay nakaharap sa likuran. Nang mapansin ng nilalang na hindi ko bubuksan ang pinto, ang mukha ni Riley ay biglang nagbago. Naging mukha ito ng isang matandang babae na may nanlilisik na mga mata. Tumawa ito ng nakakarinding tawa at hinawakan ang salamin ng bintana. Nag-iwan ng bakas ng uling at dugo bago naglaho. Sa ika-4 na araw, ang pag-atake ay naging pisikal. 3:00 ng madaling araw. Habang ang kantang Lullaby ni Aida Nicolaichuk ay umaalingaw-ngaw, ang aming mga katawan ay biglang binuhat ng isang invisible na puwersa. Lumutang kami ni Hormel sa hangin mga 5 talampakan mula sa sahig. Sinubukan akong sakalin ng isang invisible na kamay. Hirap na hirap akong huminga. Ang paningin ko ay nagsimula ng magdilim. Tumingin ako kay Hormel. Siya rin ay sinasakal at may mga pasa na lumalabas sa kanyang leeg. Ngunit kahit na nahihirapan, tinaas ni Hormel ang kanyang kamay na may hawak na isang maliit na piraso ng black tourmaline at sinaksak ito sa hangin sa direksyon kung saan ay nararamdaman niya ang presensya. Isang matalim na singasing ang narinig namin at bigla kaming bumagsak ng malakas sa sahig. Habang nakahiga ako, pilit kong nilakasan ang aking boses para magdasal ng Ama namin kasabay ng pagtatapos ng kanta. Ang mabigat na presensya ay unti-unting nawala na. Sa ika-5 araw, ang buong bahay ay napuno ng mga uod at ipis. Mula sa mga siwang ng sahig, libu-libong insekto ang lumalabas. Gumagapang sa aming mga paa, binti hanggang sa mukhang kami ay nagdarasal. Ang pakiramdam ng mga maliliit at malalamig na katawan ng insekto sa balat ko ay sapat na para mabaliw ang sinumang normal na tao. Pero ipinikit ko ang aking mga mata. Siniwalat ko sa isipan ko ang mukha ng aking anak. Para kay Riley ay kakayanin ko ito. Dumating ang ika-6 na araw, 6:00 na ng gabi. Isang araw na lamang ay matatapos na ang ritual. Ngunit alam ni Hormel na ito ang gabi kung kailan ibubuhos ng mga demonyo ang lahat ng kanilang natitirang lakas para patayin kami. Nagsimula ang ritual. Pinatugtog ni Hormel ang pinakamalakas na angelic song sa listahan niya, ang Asham ni Ilanit. Ang parehong kanta na nagpalaya sa demonyo sa katawan ni Riley. Hindi pa man nakakaisang minuto ang kanta, ang buong bahay ay yumanig na parang may 7 magnitude na lindol. Ang mga dingding na kahoy ay nagsimulang mag-crack. Ang 4 na kandila na nasa gitna namin ay biglang naging asul. Papadudot. Mula sa sahig ng sala, isang malaking itim na usok ang lumabas at nabuo ang isang dambuhalang nilalang. Ito ang pinuno nila. Ang demonyong nagmamay-ari talaga sa bahay na ito. Ang kanyang anyo ay parang Grim Reaper ngunit may 4 na braso at ang kanyang muka ay isang bungo ng kambing na may mahahabang sungay. Ang kanyang mga mata ay purong apoy. Hormel, umungal ang demonyo. Ang boses niya ay naging sanhi ng pagkakabitak ng mga natitirang salamin sa bahay. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa ganyang kadali? Dugo ng may-ari ng bahay na ito ang nag-aalay sa akin dahil taon na ang nakakaraan. Ang lola ng babaeng yon ay gumawa ng kasunduan sa akin. Napatingin ako kay Hormel. Totoo ba ang sinasabi ng demonyo? Isang kasunduan. Huwag kang makinig sa kanya, Jel. Ang ama ng kasinungalingan ang kausap mo. Sigaw ni Hormel habang itinataas ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang sumigaw ng mga dasal sa wikang Hebrew, sumasabay sa boses ni Ilanit sa speaker. Ang demonyo ay humakbang pasalubong. Sa bawat hakbang niya, ang sahig na kahoy ay nasusunog at nagiiwan ng mga itim na bakas ng sunog.
Itinaas niya ang isa sa kanyang 4 na braso at hinampas si Hormel. Tumalsik si Hormel sa kabilang dako ng sala, tumama sa cabinet at dumaing sa sakit. Ang cellphone na nagpapatugtog ng kanta ay nabitawan niya at napunta malapit sa paa ng demonyo. "Hormel! Hormel!" sigaw ko. Sinubukan ng demonyo na tapakan ng cellphone para patayin ang kanta. Alam kong hindi. Alam kong kapag natapos ang kanta at huminto ang frequency, wala na kaming proteksyon at papatayin kami ng demonyong ito. Dahil sa takot at matinding pagmamahal sa pamilya ko, nakalimutan ko ang takot. Tumakbo ako patungo sa demonyo. Bago pa niya matapakan ang cellphone, idiniin ko ang aking buong katawan para madapa at maabot ang telepono. Nakuha ko ito, pero kasabay noon, naramdaman ko ang isang napakainit at mabigat na paa na tumatapak sa aking likuran. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay nadudurog ang mga tadyang ko at nasusunog ang balat ko. "Jel, hawakan mo ang cellphone. Huwag mo nga hayaang huminto ang kanta," sigaw ni Hormel habang pilit na tumatayo kahit na dumudugo ang kanyang bibig. Nilagay ko ang cellphone sa aking dibdib, niyakap ko ito ng mahigpit habang ang kanta ay patuloy na tumutugtog. "Asham, Asham." Kinuha ni Hormel ang kanyang natitirang lakas. Nilabas niya ang isang malaking tipak ng amethyst at black tourmaline mula sa kanyang bulsa. Tumakbo siya patungo sa likod ng demonyo at gamit ang kanyang buong lakas, sinaksak niya ang mga bato sa likod ng bungo ng kambing ng demonyo. Isang liwanag ng kulay ube at puti ang sumabog mula sa mga bato. Ang demonyo ay nagpalabas ng isang nakakahintakot na sigaw. Isang sigaw ng matinding sakit at pagkatalo. Ang bigat sa likod ay biglang nawala na. Ang dambuhalang nilalang ay nagsimulang matunaw. Naging isang malapot at maitim na likido na mabilis na sumisipsip sa ilalim ng sahig hanggang sa tuluyan itong maglaho na. Papadudot ng matapos ang kanta, ang buong bahay ay naging tahimik. Bumalik ang kuryente, ang mga ilaw ay nagbukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang madilim at nakakatakot na ilaw, kundi isang maaliwalas at maliwanag na kapaligiran. Bumagsak ako sa sahig, pagod na pagod, sugatan pero buhay. Lumapit sa akin si Hormel at tinulungan akong maupo. "Tapos na, Jel." Mahinang sabi ni Hormel, may ngiti sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. "Nagawa natin. Ang 7 araw ay formalidad na lamang para selyuhan ang bahay. Ang pinuno nila ay wala na." Pagkatapos ng 7 araw, bumalik sina Josh at Riley sa bahay. Nung una ay natatakot pa silang pumasok, pero nang humakbang sila sa loob ay agad nilang naramdaman ang pagbabago. Ang malansang amoy at nakakapanghilakbot na lamig ay tuluyan ng naglaho. Ang hangin ay naging sariwa at maaliwalas. Ang araw ay sumisikat na ng maayos sa loob ng bintana na pinalitan na namin ni Josh ng mga bago. Ang bahay na dati mukhang libingan ay naging isang mainit at mapayapang tahanan. Si Hormel naman ay nagpaalam na rin sa amin pagkatapos ng 7 araw. Sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa Italy dahil marami pa siyang misyon na dapat gampanan sa ilalim ng Secret Society para tulungan ng iba pang mga pamilyang pinahihirapan ng Dark Forces. Hindi na siya nawala ng walang paalam. Sa pagkakataong ito ay iniwan niya ang kanyang mga contact details at nangakong hindi na muling mawawala pa sa amin. Bago siya umalis, iniwan niya sa amin ang listahan ng mga angelic songs at ang protection necklace na patuloy na isinusuot ni Riley tuwing gabi. Sa ngayon, papadudot, payapa na ang buhay namin dito sa Bulacan. Si Josh ay may mga magandang trabaho na ngayon nang mag-online home-based encoder siya, at si Riley ay masigla na malusog na bata na pumapasok sa paaralan. Natutunan ko sa karahasang ito na ang mundo ay hindi lang limitado sa ating nakikita.
May mga puwersa ng kadiliman na laging nag-aabang sa atin sa ating kahinaan. Ngunit natutunan ko rin na ang pananampalataya ang may tamang kaalaman, gaya ng mga frequency ng musika at proteksyon ng kalikasan, at higit sa lahat ay ang pagmamahal sa pamilya ay may pinakamataas na kapangyarihan na hindi kailanman matatalo ng anumang demonyo. Papa Dudut, alam ko na may mga listeners ka na hindi naniniwala sa karanasan at sasabihin pa nila na baka nasobrahan lamang ako sa panonood ng mga horror movies. Kaya ako naikwento ito, o di kaya ay aakusahan na kwentong barbero lang ang lahat. Hindi ko sa napipiliting maniwala sa akin, pero kung alam nyo lang, kung ano ang pinagdaanan ko ng gabing yon ay halos masiraan ako ng bait noon. Hindi ko akalain na yung mga napanood ko sa pelikula ay pwedeng mangyari sa totoong buhay. Kung mahina ka na, sana lang talaga ay huwag mangyari sa inyo ang nakita at naranasan ko, kasi oras na ma-experience mo ito ay mahirap nang makamove on. Salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at babala ng inyong mga tagapakinig tungkol sa mga pinakikinggan nilang musika at sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Ang inyong tagapakinig, Jel. Isang napakatinding karanasan ang pinagdaanan mo, Jel. Hindi biro ang makaharap ang mga puwersang hindi nakikita, lalo na kapag ang sarili mong anak at asawa na ang nakataya dito. Humahanga ako sa katatagan mo bilang isang ina at asawa sa gitna ng matinding takot. Nanaig ang pagmamahal mo sa pamilya mo para manatiling gising at lumalaban sa loob ng 7 araw na ritual. Napakalaking biyaya rin na sa tamang panahon ay bumalik si Hormel, dala ang kaalaman na nagligtas sa inyo. Pinapakita lang nito na hindi kayo pinabayaan ng langit at laging may proteksyong dumarating sa mga sandaling akala natin ay wala ng pag-asa. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.